pasok ka susunod, no? So hindi pa ano, our classes would be through distance learning modality, no? Ibig sabihin ano po ay hindi naman pupunta, no, sa isang lugar ang mga mag-aaral at ang guro, no? Kundi ito ay we will maximize, we will use, no, yung tinatawag natin na iba't ibang, no, paraan, no, approaches, no, ng distance learning, no. Isa lang dyan yung online, no, yung use ng computer, no, and then of course meron din paggamit ng radio at TV, no. Yan yung binanggit din ng ating Pangulo, no, na the government will purchase radio transistors, no, for our children, no, for the learners, as of now, di natin alam kung paano yung gagawin, kung meron na bang dedicated channel or station ng TV at ng radio, no, for this learning. And then, kasali rin dyan yung tinatawag po naman natin na modular, no. So, modular is somewhat a home-based learning, no, na magulang, adult, no, or perhaps no, isang trained individual yung mag-guide, no, dito sa ating mga bata. So, yan yung ating iba't ibang pamamaraan, no, dito sa tinatawag natin na distance learning education, no. So, ang tanong natin, kapatid na video ay kung ready na ba yung ating mga teachers, no? So, well, I wouldn't say yes, no, kasi dalawa ibig sabihin yung ready, ang readiness in terms of willingness, no? Siguro ang sagot dyan ay yes, no? Of course, our teachers are willing, no? Willing to be trained, no? Of course, willing to work, no? And willing to take the challenge, no, of these new modalities in learning, no? Pero pag ang tanong natin ay prepared ba, no? Mukhang hindi ko matasagot yan, no? Kasi even the Department of Education, ano po, noong nakaraan, 2 days ago, no, ang sinasabi ng Department of Education, ano, ang na-train lang ay around 40%, no, of our teaching force, no, sa Department of Education. Something like, yun ba tayo, no? We are something like 900,000, no, individual teachers, no? So, ganun kalaki yung train, no? And of course, Senator Gatchalian, no, made a statement, no, the other day, na pag hindi daw umabot at least 80% yung teachers na matatrain, he would recommend, no, for further delay, no, or postponement, no, perhaps, no, of the opening of classes by August 24, no. Kasi merong batas na pending, no, merong pinasa ang both houses of Congress, no, at ito ay nasa table na yata ng Pangulo, no, 2 weeks ago pa, no. Ito yung panukalang batas, no, na magbibigay ng kapangyarihan prerogative sa Pangulo na mag-open ng klase beyond the prescribed period of June to August, no? And that's the reason kung bakit ang DepEd ay pinili niya, no, minaximize niya yung kanang time, no? From first Monday of June to the last day of August, no? So, ang kinuha ng DepEd ay yung last Monday of August, no? Which will be on August 24, no? So, kung may papasa yung batas na to, kung ito ipipirma ng Pangulo, no, the President could declare, no, the opening of classes beyond August, no? And given na pwede pa nga pumunta yan, no, hanggang January, no? Depende, no? Kasi, well, ang Presidente naman natin ang nagsabi, no, na ayaw niya ng face-to-face learning. So, hindi pa natin talaga alam kung ano ang kahihinat na ng ating pagbubukas ng klase. Well, pero pagbubukas ng klase, yun yung ating issue dito. No? But let me assure the public, no, and the people, no, na tayo pong mga teacher ay hindi naman po atras sa ating tungkulin, ano po, kung ito ay talagang kailangan, ano po, at isa sa ayos, no, yung system, no, magiging, ano po, magiging winning, no, and of course, no, we would be happy, no,
to serve our children, and of course the yun siguro muna, Camilo. Okay, at this time, nakalimutan ko po kaninang patutugin ito. Bago natin balikan si kapatid Benjo, ito muna, no? Nakalimutan ko. Sorry po, Sir Benjo. Ayan. Ito po ang isa sa mga official hymn ng Teachers Dignity Coalition. At nakuha ko po ito noong 2006. Ito po ang isa sa mga official hymn ng ating guro, no, ng ating guro at ng Teachers Dignity Coalition. Now, kapatid Benjo, alam po natin na sa ngayon marami pong isyu na lumalabas, lalo na yung sa pagpa-report ng mga guro after June 21 na parang inilagay o ibinigay ng DepEd sa work from home. Ano po ang nagiging stand ng TDC po sa, ang iba ay nagpapa-report, ang iba naman ay hindi po. Yes, no, una, let's recognize yung gumawa ng kanta, no, kapatid ng Robert Mendoza, no, isang cultural worker, a teacher dito sa Manila Tecana College, no, at yan ang kaugnayan po natin sa mga gawain na pangkultura ng TDC, no, at syempre tama ka, no, yan ay parang official natin ang kanta, lagi natin kinakanta sa mga pagtitipon, ano po, at napakahusay ng pagkakagawa ng kanta na yan. At kaya naman ginagamit ko natin yung kanta na yan upang kumbaga mag-inspire, no, doon sa ating mga industry, no. Opo. Siguro doon sa tanong, no, sabi, we have extensively discussed, no, the DepEd Order number 11, no, with our guests, no, doon sa ating official na YouTube channel, no, yung ating guro, no, YouTube channel. We have a guest, no, and the person of Richie Sabitre, he's the president of TDC Calabarzon, at inisa-isa po natin yan. Alam mo, kanino, no, hindi lang isa yung ilabas ng DepEd, no, dito sa tinatawag na AWA, no, AWA, yung Alternative Work Arrangement, no, sa DepEd, no. Nagsimula nung mid of March, no, meron na tayong ganyan, no, yung tinatawag po natin na Alternative Work Arrangement, no. Dahil nga dito sa COVID-19, no, pandemic, no, and of course, no, yung subsequent issues, no, and situations din, no, ng bansa, no, right after the declaration of national public health emergency, no, nadideklara ng ating Pangulong Marcos. And of course, yung mga tinatawag natin na community quarantine, ano, na napakaraming category, no. Ikaw siguro malilito ka na rin, no? ECQ, PQ, GCQ, FPCQ, yung lang, ESQ, ano, nung panahon ng yung tayo, liquor ban talagang wala, no. Ang dala, may mga liquor ban, ano, na dito sa NCR, sa ilang mga locality, no. Anyway, yun po yung sinasabi ho natin, no. Kaya nagkaroon po yung Department of Education and hindi lang DepEd po, no, lahat ng ahensya ng gobyerno, no. I have to take note on that, no, kasi ang nangyayari doon sa Facebook, no, sa YouTube, no, sa social media, no, sa social media parang yung mga tao parang naghahanap sa mga teacher, no. O mga teacher hindi kayo ng umentong sweldo, kayo nasaan kayo, di ba? Nandiyan lang kayo sa bahay, no, tapos tumusweldo kayo, no. Tapos hindi daw magpapasok ang mga teacher daw ay walang gagawin, no? Hindi naman papasok, no? Pero sumisweldo, no? Opo. So, medyo napaka-unfair, no, na generalization, no? At napaka-unfair naman na pagtingin naman yan, no? So, the first place, hindi lang naman po teacher, no? Yung nanatili sa bahay, no? Yung nag-work from home, no? Mula po nung nagkaroon po tayo ng mga declaration po na ganito, no? Halos lahat ng government employees, ang gobyerno is skeletal workforce, no? Ang ginamit natin na pamamaraan, ano po, upang magtuloy-tuloy yung serbisyo. So, sa mga teacher, hindi na pwedeng papasukin mo yung mga teacher dahil unang-una, wala namang bata, wala naman tayong tuturuan, ano?
So, kung wala kang tuturuan, ang gagawin mo sa school, tatambay ka lang sa school, no? Pangalawa, no, because of suspension niya nung klase, no? Ang dahilan naman nito ay, of course, no, iniiwasan natin yung contagion, iniiwasan natin yung pagkakahawaan, no? Kaya nga hindi natin pinalalabas yung mga tao, no, kahit ano pang dahilan ay maigpit, no? Yung mga panuntunan ng ating gobyerno, no, lokal at pambansa, tungkol doon sa paglabas ng mga tao. Ay, hindi naman talaga lalabas yung mga teacher. So, ay para lang patunayan na sila yung ginagawa. Of course, alam naman ng bawat teacher sa Pilipinas, no, na kahit hindi tayo pumupunta sa ating mga paaralan, ano po, kaya maraming ginagawa po, no, yung ating mga guro, no, mula Marso, no. Ang tanda rin, no, wala pa tayo dun sa August 24 na napasok, no, but then, since June 1, no? June 1 kasi officially ay natapos yung continent to bakasyon, no? Kasi we have vacation, ano po? Summer vacation na tinatawag po natin, April and May yan. Hindi naman yan talaga nakukonsume halos, no, ng ating mga teachers, no? May mga portion dyan na ginagamit natin sa brigada eskwela, offline balik eskwela, doon sa tinatawag nating in-service trainings, no? Ibig sabihin, hindi talaga yan absolute na 2 months, no? Kasi, in fact, bago pa, yung pagpasok ng April, no? Marami pang trabaho dyan, yung mga end of school year na task ng ating mga guro, no? Kahit pa sabihin na officially dineklara ng bakasyon, na ay hindi pa naman talaga, no? And of course, hindi rin ito bakasyon, kasi ang bakasyon dapat nakapag-relax ka, no? Dapat nakakapag-relax ka, no? Hindi rin totoo na yung mga teacher ay masweldo kahit bakasyon, ano? Well, totoo na compensation. Ang tawag dito, by the way, sa proportional vacation pay. Kasi ang mga guro lang, no? Lahat ng government employees, no? And even sa privado, no? Wala tayong tinatawag na sick leave and vacation leave, no? Kaya kapag ikaw ay nagkasakit, no, sa oras na meron kang klase, no, o between June 1 and April 30, no, ikaw dito, no, ikaw ay absent, no, at mababawasan ng iyong sweldo. You can file for a sick leave with pay or a vacation leave with pay, no. Yun yung kaibahan natin, no, ng mga public school teachers, no, doon sa ibang mga empleyado ng gobyerno, no, na merong 15-day sick leave at vacation leave, no. So, yun po, no, siguro yun ang gusto kong iklaro, no, na marami po tayong mga trabaho ngayon, no. But going back, no, to your question, no, pasensya ka na, Canelo, na nilatag natin yung context, no, so the people will understand, no, para mas maintindihan ng ating Okay, go ahead. Exactly, no. And this issue, of course, no, it is a complicated one. No? So sometimes you really have to explain it, no, lengthy, no, kanang taas ba, no? Di man kaayo, but medyo kailangan talaga natin yung paliwanag. Ano po? Sige, yun, no, yung work from home, no, na team, no, for public school teachers, yan talaga yung recommended ng Department of Education, even ng IATF, no, dun sa mga kahit sa mga institution. Work from home, no, just to ensure, no, that the people will stay at home, no, and even they are working and they are working for their supposed output, no, and expected outputs nila, no, dito sa kanilang trabaho o tanggapan, safe sila, no? Safe sila at safe yung maaari nilang makasalubong because, well, we really cannot be sure, no? Doon sa kung sinong masalubong natin when we go out, no? Sa palengke ba yan, sa tricycle, sa jeep, no? O wherever, no? Medyo talagang delikado, no? Hindi talaga tayo makasisiguro. Kaya ang recommendation dapat ay work from home. At yan po yung ginawa sa ating mga guro, no? But then, yung tinatanong mo, no, right after June 21, nagkaroon tayo ng confusion, no? Nagkaroon tayo ng confusion sapagkat binabanggit doon na yung status ko ng work arrangement ay hanggang June 21 na. June 21 sa Sunday, ano po? Then June 22 ay Monday,
at expected na babalik na, no, basically sa mga eskwelahan ng mga guro, no. And well, that issue prompted us, no, to write a letter, no, to the Department of Education, to the Secretary Rizal, no, asking for clarification and at the same time, no, extension of work from home, no, work from home set up, no, for our public school teachers, no, and other employees of the Department of Education. Kasi kung sa Deputy Order number 11, no, meron naman talagang sinasabi na work from home, no, at ang pwedeng mga trabaho na pwedeng gawin sa bahay, ano po, yun ang ginagawa ng mga teacher, no. Of course, hindi na ito pwedeng gawin sa bahay yung magtulong ng face-to-face, no, kasi wala namang face-to-face teaching, so ano gagawin sa school, so, wala ka namang tuturuan. In fact, wala pang klase, o dito tayo sa klase, diba? So, parang ganito yung ating statement po diyan, no, at ang hinihingi po natin yan, no, dun sa ating mahal na kalihim na maglabas ng clarification, no, and hindi po nakasagot yung ating DepEd, no, pero, no, nung Sunday, no, na that was June 21, naglabas ng memorandum yung DepEd NCR, no? Yung DepEd NCR, no? Ang target natin sana talaga ay DepEd Central Office yung maglabas, no? That was our request, no? We asked for the clarification from DepEd Central Office, ng less than the Central Office talaga, no? Yung ating gusto kausap dyan, no? But then again, ano, unfortunately, no, hindi po nakapalabas ng memorandum, no? So, pero yung June 20 yung naglabas po ng memorandum ng DepEd NCR, no? At sinasabi niya, no, na hindi, no, walang pupunta sa school, no? Work from home ang mga teacher hanggang June 30. No, yun ang sinasabi niya, no, ng aming regional director ni Dr. Malcolm S. Garman. Tapos, I understand, galing sa inyo, no, si Dr. Garman. Opo. Sa Mindanao. From Region 9 po yan. From Region 9. Yes. Region 9. No? And then, ang nangyari po diyan, ano po, so, kumbaga, na-clarify, no, dito sa NCR. But then, marami pa rin tanong, like, I'd like to cite, no, sa Central Luzon, no, Region 3, no, may isang division na naglabas ng memo, no, na walang papasok, no, the work from home of teachers, no, that is the division of Bataan, no, yung division of Bataan, naglabas ng memo, magdalagin, yung ibang mga divisions, no, ay, parang gano'n, no, pinapapasok ang mga teachers sa Monos, no, ang mga teachers sa Pampanga, no, may mga gano'n po, no, na, kaya nagkaroon ulit, no, lalo ng further confusion, no. But then, ano po, nung week, afternoon, no, and in fact, gabi na nga, no, nung June 21, ay si Nupek Mateo ay nagpadala sa akin, no, ng Viber message, no, the full message na binigay niya, no, pinadala niya sa mga directors, no, na inuutusan ng mga director, no, na yung work from home ay kanyang lumalabas na ito yung kanilang nire-recommenda, no? At walang physical reporting, no? So, tumunong naman, ano, yung marami, no, like Calabarzon, ano po, Central Luzon, of course, no? Biglang sa Calabarzon, may mga pumasok na nung 22 ng umaga, no, at pinauwi na rin, no? Nung kanilang mga division, no? Kanilang mga principals, no? So, pinapasok pa nila, no? So, well, medyo na late, no? And then, after 2 days, no, naglabas na yung clarification ng central office, no? Well, I would say, another incident, no, in Calabarzon prompted us, no, nung Tuesday, ay merong river na lumabas, no, dun sa isang eskwelahan dyan sa Calabarzon. At yung river ay, ang title ay river, at sinasabi, ito ay voluntarily pumasok, gusto ko talagang pumasok physically sa school. Alam ko na may risk, alam ko na pwede akong makawaan, ano, ng COVID-19, ano, parang yun yung nilalaman, no, ng sinasabing waiver din. So, medyo nagulat din tayo doon, at in-engage ulit natin ang central office, no, at may mga katext tayo dyan, no, na galing dyan sa central office, isang USEC, no,
And then yung regional director din ng Calabarzon, tinawagan tayo dati kasi namin regional director. No? Si Director Willie Campbell. Na ngayon ay assigned na sa Calabarzon. Opo. At sinaliwanag din naman sa yung tinutukoy natin na division. Naman natin, no, that meron NCR, no, meron din sa Central Luzon. Opo. At yun yung mga na-monitor namin. Ano? So, yun, visually natin yung ating central office, no? And, well, fortunately, pagkakas ulit yung DepEd Central. No? At sinabi nila na hindi ito pwede. No? They said, I think June 24, so that Wednesday, sa Thursday na natin kuha yung kopya, no? Thursday na rin na ilabas, no? ng officially, no? Na sinasabi, dalawang bagay ang binabanggit ng DepEd, no? Una, yung mga waiver na ito ay walang saysay. No? Ito ay walang legal effect whatsoever. No? Ibig sabihin, hindi nyo kailangan na itong gawin. No? Ang dalawa, na ang fiscal reporting is not mandatory. Opo. No? So not mandatory, voluntary yan. Correct. No? And it's something voluntary, no? Yung option, no? Kung siya ako doon sa empleyado. So, hindi na po natapos yan, yung habang istorya na yan, ano, alternative working arrangement, o work arrangement, ano. So, ngayon, definitely, no, and it's very clear now, no, that the work arrangement for the DepEd people, no, and especially the public school teachers, should be work from home arrangement, no. Ang obligado ng napumunta sa mga eskwelahan ay yung tinatawag natin equalitary workforce, no? Sa ng DepEd is skeleton workforce, no? Ayun lamang ang obligado, no? Na pumunta sa school, no? Kaya itong post office, no? Yung school head, no? Yung mga principal natin, and then yung ilang mga tao na kailangan sa operation ng opisina. But even that is not absolute, no? So, kung ikaw ay merong existing conditions, health conditions, no? Agad na lang tao, no? Ikaw ay senior citizen, no? Hindi ka obligado pumunta, no? Kahit pa-work from home ang iyong skill, no? Opo. And then pa, no? Kung wala nang available, no? Merong limitation, no? Doon sa public transportation, hindi rin obligado, Opo. na pumasok yung ating mga tao. Pinapasok natin yan, no? We have to provide. We have to provide for transportation. So po, kaya ang DepEd na sinasabi niya dapat merong shuttle service, no, na gagamitin pang sundo sa mga empleyado natin, ano, kung sila ay talagang obligado pumasok sa school, no, o pumunta sa tanggapan, ano po, or medyo meron tayong mga tinatawag natin carpooling, no. So kung dalawang bagay na yan ay hindi natin, o yung bagay na hindi natin matitiyak, hindi natin pwedeng persahin, ano, na pumasok. Kung skeleton workforce na lamang, no, ang ating employee, no, dito sa ganitong uri ng sistema, hindi mahirap, no, kasi kung skeleton workers, hindi naman siguro abutin ng 10, no, sa isang eskwela, no, baka kaya ng i-shuttle yan. Ayun, yun po, no, natapos, no, mula June 15 na issuance, no, hanggang I think June 24, no, ang daming ilabas po dyan, ang dami natin engagement na ginawa dyan, ano, sa ating Department of Education, but finally, no, ang DepEd naman po ay nakinig naman po sa akin. Opo. So, as of now, kapatid, i-greet lang po natin, no? Sandali, si Chester Don Bayukot, ang pamangkin po ng Butihing Region 10 Director, Dr. Art Bayukot, na sigurado tayo, andyan sila ngayon sa isang pag-tipon-tipon dahil kahapon or last Friday, ang death anniversary ng inay ni Director Bayukot na former superintendent natin ng DepEd Zamboanga Rizal Division. So sa mga Bayukot family, kung nanonood po si Director Bayukot ng Region 10, sir, magandang umaga po at kapanayan po natin si TDC National Chairperson Bidyo Basas. Then si Sir Orsunal naman, Joel Orsunal, pa-shout out to all ALS implementers
ng Zamboanga del Sur. Salamat po. Nakikinig po sila. Then hello po kay Sir Benjo Basas mula sa ating buting yung better half natin na si Mary Ann. Kathleen Joy, pa-shout out naman po Alaga Dres Kim Suarez at saka ito, marami pang iba. No, hinahanap ko pag baka may mga tanong po sila kapatid para masagot nyo naman kahit papano dahil I know you can answer their queries. As of now, kapatid, dahil papatapos na ang enrollment. So, ano kaya ang latest ngayon mula sa Central Office? After that, wala na po ba kayang pahabol o kung may hindi pa nakapag-enroll until ngayong June 30? Ano po kaya ang panawagan ng ating kaguruan kung after that June 30 deadline for enrollment? Medyo parang naputol po si kapatid Benjo. Nanantay problema gamay sa gini, basta sa internet, no? Parang bumalik na. Hello, kapatid Benjo. Medyo nawala kayo. Yung feed natin dito medyo nawala. Ito ang problema natin ngayon sa internet, no? Internet connectivity. Anyway, ang tanong kanina ay tungkol sa papalapit na magtatapos ng enrollment hanggang June 30 na lang, hanggang Martes na lang po. So after this, wala kayang nakuha na mga information from Central Office that after this talagang wala na bang enrollment kasi nakalagay sa DM53 Uplan Balik Eskwela is until August 29 kasabay ng Brigada Eskwela. So enrollment ang schedule until June 30 lamang. So wala na po bang extension ito? We don't know, but ako na, I could assume, no, matagal naman na tayo pare-pareho sa DepEd, no, na yung enrollment ng bata, no, talaga namang pinagbibigyan natin, no, dahil doon sa ating mandato, no, na dapat walang may iwang bata. So, kaya kapag medyo may naiwan sa enrollment, pinagbibigyan natin yan, no, kahit yung normal yung ating system, no, nung wala pa tayong pandemya, no, ay lagi naman tayong nagiging naunarain, ano. But I just don't know, eto, no, dahil kakaiba nga ito, no, and the DepEd should of course, no, be prepared, no, for this system, no. We don't know kung after ng June 30, no, ay wala nang extension. Kasi I understand doon naman sa DO number 8, no, yung enrollment po natin talaga naman, no, ang sinasabi naman doon ay by July 2, no, ay i-assess na yan, no, kailangan July 2, alam na ng DepEd, no, lahat, no, kung talaga ang total enrollment natin. So, we hope na kung talagang kaya na natin. Kasi ang problema natin, worry yung mga magulang, no, kung dalawang bago yan, no, alisin na natin doon sa equation yung face-to-face dahil wala talaga yan, ano po. Pero wala ng mga magulang, paano kami makakapod, no, daan sa uri ng education modality na yan, no? Kung hindi naman kami nakapag-aral, wala naman internet, wala kaming gadget and everything. That's one. Pangalawa, yung ibang magulang naman, worried din kasi sabi nila, hindi naman natuto yung mga anak namin dyan, ano, might as well, huwag na lang namin i-enroll. Parang may mga gano'n. So sabi natin, ako personally, ang panawagan ko ng mga magulang dyan, enroll lang natin. No, wala namang masama, enroll lang natin, no? Kasi sa totoong buhay, no, kung pagdating ng, let's say, August, no, at hindi talaga uubra, no, sinabi ng gobyerno na, sige, mag-ano tayo, no, mag-postpone tayo, no, wala namang mawawala. No, mawawala sa ating mga magulang, no, mawawala sa ating mga anak, no. Pero ang problema dyan, no, kapag dating ng August, no, and hopefully, no,
ay nakita natin na ready na yung system. Opo. No, na maayos na tayo. No, ano ibig sabihin yan? Meron mawawala, no, sa ating mga anak, no, kapag kagano'n. Kasi nagtuloy-tuloy, no, yung edukasyon at kinaya na ito ng ating bansa, no? Whatever modality na gagawin niya, no? Ibig sabihin may mawawala sa bata kung hindi siya naka-enroll, no? Kaya, to be safe, no? Ako, nandun lang ako, no? To be safe, no? Pagpahingan pa rin talaga, no? Na yung mga bata, yung mga estudyante po natin ay ipa-enroll natin, na ipalista natin, no? Dito sa ating enrollment, no? Na magtatapos, no? Na by June 30, no? So, we only have 2 days, no? Kapatid na nino, no? We only have 2 days, no? Tomorrow and on Tuesday ay yun lamang ang natitira natin araw, no, para magpatala. Marami namang pamamaraan kahit naman tuloy-tuloy naman mula June 1 yung online enrollment through internet or cellphone or whatever, no. Tapos ngayon naman mula nung June 15 ang ginawa naman natin pamamaraan ay yung tinatawag naman natin na enrollment na parang face-to-face pero hindi rin, no? Kasi yung kiosk yan, no? Or booth, no? At black box enrollment na sinasabi, no? So, noong Friday, no, ay dinigyan na natin that we have recorded, no, at least 14 million, no, of our learners ang nag-enroll po sa education. Alright. Sir Binjo, maraming salamat po, no, sa ibinigay nyo pinakamagang dumating sa sa ating stream here dahil naghihintay na. At saka makikita natin maganda yung background sa likuran na nakalagay talaga yung ating guro logo na mula dati, no, may tayo itong ating guro or Teachers Dignity Coalition ay ito na ang ginamit na logo. Now, Sir Kapatid Binjo, sa ngayon parang marami na, no? Marami nang natutunan at saka inanyayahan po natin ang lahat na manood sa Facebook Live mo every night. Parang gabi-gabi na yata, parang naging regular na po yung programming mo. At saka lagi kayong na-interview sa TV, no? Halos lahat ng channels, radyo, mga tele-radio program, naimbitahan na po kayo dahil sa naniniwala po ang media ng National Capital Region na ang TDC po ay naglalalatag po ng mga programa para sa guro, para sa bayan at mismo para sa ating kagawaran at hindi lagi na lang sumasalungat sa programa ng ating pamahalaan. Sir Binjo, pwede kong hingin yung parting statement mo parang sa ganon dahil mayroon ka pang maghanda ka pa sa isang panayam mamaya ng isang mataas na opisyal ng Department of Education. Saka mayroong nakaantabay na si Honorable Board Member Mariano ng Sikan Congressional District ng Zamboanga del Sur at si Provincial Federative PTA President Edgardo Hamero. So ngayon po, parting statement po, Sir Binjo, para po sa ating kaguruan, not only in Luzon, Visayas, pati na po dito sa Kalakhan, Mindanao. Oh, yes, Sir Nilo, no, at sa iyo, no, at sa Zamboanga del Sur Division, maraming salamat po. Namili mo na naman ako na consider, no, na mag-guest no, dito sa inyong program, no, and of course, I am grateful, no, for that recognition po mula sa inyo po, no, sa inyong division. No. At syempre, no, tuloy-tuloy sabi natin na tuloy-tuloy lamang naman po, no, kailangan nating paunlanin ang ating mga sarili bilang mga guro, no. Harapin po yung hamon, no, nito ang tinatawag po natin yung normal, no. Kasabay naman po na nire-raise natin, no, yung mga usapin ng mga guro, especially the welfare issues of our public school teachers, no, sapagkat kinakailangan maging mas mahusay, mas focus, mas magaling tayo ng mga guro, no, para sa ating mga bata. Sa kabila ng mga hamon na pinakarap natin ngayon ay magpapatuloy po, no, yung edukasyon. No. Yung lamang po siguro, pero bago yan, tanto lang po, no, yung ating mga kapatid sa Zamboanga del Sur, no, at sa buong Zamboanga Peninsula, sa buong Mindanao, at sa buong Pilipinas na rin, na naaabot po ng ating programa na ito, to join us, no, the Teachers Dignity Coalition. Madali lang naman po ang requirements ng kung paano sumali sa TDC, no, mag-PM lang po kayo sa amin, ano po,
sa aming Facebook page, no, or sa akin mismo, no, na Facebook, no, ang aking Facebook naman po ay naka-public, no, at yan po ay public, ano po tayo, public domain po tayo, no. Pati nga yung cellphone number ko, ang daming tumatawag, na nalililip ako, no, at wala naman po yung problema, ano po. So, yun lamang po, no, at sana kasi po ang organisasyon na mas matami ay mas malakas. Ang mas malakas na organisasyon ay mas magtatagumpay. No po. Maraming salamat po, no, at mabuhay po tayong lahat, no, sa diyan po sa ating probinsya ng Zamboanga del Sur, no, at sa mga taga Zamboanga City po. Muchas gracias. Ito po ay isa sa mga awitin ng Teachers Dignity Coalition. Sino ang teacher? You can still browse it and download this one. Ayan, maraming salamat po ang ating pong napanood at napakinggan. Si National Teachers Dignity Coalition Chairperson Binjo Basas. Kapatid Binjo, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless, mabuhay po ang ating guro. Talay department store sa loob ng eskwela. Bueno, mga igsunan na nagdala sa tag na 43 minutos man bilabay alas 9 sa sayong kabuntagon. Inyong nabati, no? Si Sir Binjo Basas. Ng ating pagkatuto, sila ang sanhi ng ating pagdabobo. Dilita maglangay mga kapatid. Aniya na sa tong linya, no? Naka-standby na pod si board member Adang Mariano ng Sikan Congressional District. Nahapit na Tagalog ka pala. Okay. Oh, na katagalog na nung tanin eh. Bueno, dita maglangay, no? 0961-2611-771. Barangay Maluluyon atong basahon karon ang 50 ka mga individual na mo'y mudawat sa ato ang dili ni pa premyo na hatag na gini gikan mismo ni sa Ugis sa J. Litson Manok. Sa J. Litson Manok kinagi sa tagyag nagdumala nga si Honorable SB member Hako Salem Alipawpaw J. Perong Jr. Og sa atong pangutana para sa buros. Duha ka buros ang mudaog nini. Duha ka buros ang mudaog nini mga kapatid, no? Duha ka buros nga makadawat og niyo. Baby born kit, duha ka buros, unang duha ka buros nga mudaog. Ang pangutana. Simple lang, aron dili na to lisod-lisod kinabuhi, kanong lisod-lisod man to kinabuhi. Sayunon lang nato. Ang pangutana. Kinsa nga to ang unang interview karon buntaga? Ang National Chairperson sa Teachers Dignity Coalition. I-text ang pangalan ninyo, ang imong address o edad. Then ang pangalan sa tong una nga interview through stream or via StreamYard. I-send ka na sa 0961-2611-771. 0961-2611-771 mga kapatid. Open ang atong text line para sa inyong tubag. Ang unang duha ka buros mo'y makapremyo o kit, no, kanang sa bagong mga anak, magamit sa bagong panganak. 0961-2611-771. Ingon man usab after nining atong interview karon atong Provincial Federative President Honorable Edgardo Habero nanukad gikan mismo sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Lain na po nga pangutana para sa litson manok. Usa ang modaog sa litson manok. O ingon man ang katong basahon na to ang 50 ka mga taga-barangay Maluluyon nga mudawat sa ilahang tagduha ka kilo nga bugas plus grocery. Atod kanto sa may kabubuton sa
sa J. Litson Manok. Pwede mo igsunan. Ani ana sa tong linya karon. Sa pagsasakripisyo. Atong sulayan kung okay na ba ang atong linya. Ani ana. Si Zamboanga del Sur, Provincial Federated PTA President Edgardo Igay Hamero. Magulang akong tawag ani niya mga kapatid no kay sa PTA among tawagan ito kapatid. Then manghod mangko niya itawag ko manghod so akong tawag magulang. Magulang may bundag live kita karon sa DX PBM Radio Pilipinas. Live kita sa wabata nawala sa Facebook. Live ta sa Facebook. O gatong may interview via StreamYard si Zamboanga del Sur Provincial Federated PTA President Honorable Igay Hamero. Magulang, good morning. May buntag mga dal sa tanang naminaw. Kami nagpanaw ka rin. Taga Zamboanga del Sur may buntag. Okay, may buntag. Salamat kayo kay ang adlaw nga Domingo inyong yung gigahin para sa to ang mga ginikanan, para sa to mga magtutudlog, mga tinunan na. Magulang isip kasamtangang Provincial Federated PTA President. Nining patapos na to nga enrollment, no? Magtapos na ta karong adlaw nga Martes, no? June 30. Magtapos na ta dayon lain na pod nga hagit ngadto sa to ang mga ginikanan. Kay mangandam na pud ta sa nining ato ang bag-o karon nga pamaagi sa pagkat-on o paghatod sa batakang kaalam dinha sa tuwa kabataan. Go ahead magulang. Sa enrollment so far, ang rebala na to sa eskwelahan sa MBPS na matag 3,600 plus sa online enrollment. Okay, Ang mga forms na lang itang hatod sa barangay, kamulo pa sila tigon, kamulo pa sila include, wala pa exact number. So far successful ang mga enrollment. Balita na ko, ang tinang atong principal, makulog pagkatod sa mga forms na to sa mga barangay. So, sa higawin na mga ginikanan na hinayat o ganha sa eskwelahan, wala pa nila DDE, check sa security guard, sa atong mga watchman diha. So, entertaining din sila, tabangan sila pag-fill out sa mga forms, pero ilang forms i-bidid lang sa security guard o i-collect lang kini sa mga teachers. So far, napatay diha ka adlaw nga nahabilin, pero kung atong i-rate ang enrollment, nata sa 90 to 100% success sa enrollment sa DepEd. Now, sanglit patapos ng enrollment, matapos na karong Martes, then naanata no, sa 90 ngadto sa 100% ng murag kalampusan sa ato ang enrollment. Kini sa pagpaningkamot, pagtinabangay sa DepEd, barangay officials, o mismo sa mga ginikanan nga mao gyud nagpursige nga mo pa-enroll. Now, para sa mga ginikanan nga wa pa nakapa-enroll, unsa kay ato ang ipaabot nga to kanilang padasig magulang nganong hantod sa pagkakaron, wa pa man sila nakapa-enroll. Ato gawhag ang mga ginikanan sa pag-coordinate sa mga barangay officials. Kay sa pamaagi karon ang contact person sa atong mga magtutudlo direkta man sa barangay official. Kung doon na sila yung lugar, sabihin dito ihatod ang forms. Sa mga ginikanan medyo magkaproblema pag-fill up, doon na po tabang nila sa pag-fill up unit. Okay. In fact, nabalitaan na ito, doon na gano'ng mga volunteers po ng mga ginikanan mismo na mutabang sa ilang isig kaginikanan sa pag-fill up sila mga forms para yun nga mapasayon ang pagtanggal sa mga bata. So sa dili na ito sayangan, dili na ito kawangan kining kahigayunan, dili na ito ulaton nga doon na extension sa enrollment. Kay para sa mga bata, una-una na ito, ang palating nga wala sa ito, pwede pa na ito magkita. Apan ang higayon,
ang oras sa atong mga bata o mawala na sa ila, ma-miss nila ni kag nato iga dili na gid nato na ma-recover, dili nato na mabalik. Sayang kaayo ang panahon para sa atong kabataan. Insakto na, sayang, no? Sayang, ang usa ka tuig gani nga ma-miss sa bata sa pag-eskwela sa usa ka grade level. Dako na kay nagkawala niya, kay mahimo na ng, mamahimo ng psychological effect unya ngadto sa atong kabataan. Doon ay pangutana dire, President, na good morning, sir. Enrollment na pod unsaon pagbayad namo sa IMDAS kay naaman grades ko grade 7. Nag-submit kami enrollment form diha sa MBTS. Now ang ilahang pangutana is concern sa ilahang replacement sa to replacement by tawag ani ito sa IMDAS. Refund or replacement o sa Payment sa IMDAS. kung pagpit sa Indas, to ang atong opisina lunes na to, Lunes. Okay. Yan na, itong mga katong COVID period, mga 20 o sobra 20 ka mga members ang nawala. O yung claim sila, kaya pag na nato panahon sa COVID period. Kung doon na din po muhatag mo bayad, ato mga arrears nila sa Indas, ang pag-contribute, ang mga daang members na gusto magpa-continue. Okay. So, ato ni gibawat kay nakita na to nga dili man ni parte dili covered sa no collection policy sa DepEd, dili man tuition kundi separate sa contribution sa ginikanan sa association para sa IMDAS. So, bukas ang atong opisina pwede mo nga lunes na Lunes. So, hanggang na lang mo i-maintain ninyo ang physical distancing. Doon ay mga protocols, doon ay mga instructions na ihatag sa inyo sa mga watchman. Kaya ang gawa sa security guard nga naay ihatag ang DepEd, doon ay upat ka watchman nga tabangan sa PTA nga kami ang kasuldo. So muna mo pahaluna sa atong mga ginikanan sa pag-screen o pagpasulod na makaabot sila sa opisina sa PTA sa NDPS. Alright, doon na tayo pabati magulang, gamay kayo para sa itong mga ginikanan, no? Hinaut unta nga mabatian ni sa itong mga ginikanan, kadali lang. Sino ang nagmamahal sa'yo? Sino ang kalaba? Sino ang nagmamalasakit? Panginoon, Ama't Ina. Sila ang nalinlangan, kaya ika'y nabubuhay sa mundo. Para ni sa to ang mga anak ka, Ano man ang mangyari, hindi sila magpapahaw. Ang mga magulang mo'y laging nagmamahal sa'yo. Kahit na nasasaktan, kahit na sila'y di mo pinapansin. alright, para sa itong mga ginikanan, no? Nganong gi-involve nato ang ato ang Provincial Federated PTA President sa ato ang advocacy karon, no? Kini nga programa is advocacy kini sa Department of Education sa Buanga del Sur Division. Gumikan kay ang ginikanan mo numero 1 nato nga stakeholder dinha sa tanang tulungan, pribado man na o papublikong tulungan. Number 1 nato nga partner ang PTA. Then nagsunod niya na ang barangay o ang municipal local government units o ang provincial government nato. Itong katabayayong dinha sa pag-umol sa edukasyon sa tuwa kabataan. Mo ni nga naa si President Amero. Magulang sa pagkakaroon na kumusta ang assessment nato gikan sa to ang 25 lain nga 25 ka mga municipal federated PTA president. Namo po'y nangunahan sa ilahang mga kalungsuran dinha sa tuang Parents Teachers Association sa assessment sa unsa ka andam ato maginikanan dinha sa pagdawat sa bag-ong pamaagi sa ato ang pagkaton o pagtungha matud pa ni Benjo Basas kaganina dili pagsulod sa klase kay man kanang mismo sa pagkakaroon ng DepEd mingon man nga dili sa face to face, so sa imong assessment kumusta ato maginikanan dinha sa iyang kaandam sa iyang suporta unya sa bag-ong pamaagi sa ato ang pagtudlo o pagkat-on dinha sa ato mga kabataan? Nakita na to ang mainit na pagdawat sa mga ginikanan
no? Pinangunahan sa 25 ka ng municipal president sa PTA. At ang mga na ito, kini panagi karon first time nga ito ginoon. First time nga ito ginoon. So, naata sa experimental stage. Correct. Ang ato lang nauhag, inaunta nga, dili na ito tagaan o ginugaton ko mga reaction sa bang ginikanan sa ubang probinsya, naganda na ito sa TV, na pagkaibayo nila nga ang mga ginikanan nila gitahasan nga di nila mag-monitor kung dali, ang tabang yun sa pag tuglo sila mga anak, ingon sila, ang yun, istorya ang ganda na sundo, ang mga magtutuglo, tumaon na itong sundo. Pero may tuglo, no? So, nakita ko na kasi ako ito. Kung nakata na din na ito tagagid na ito. Dawato na ito ninyo sa kahagit. Labing tinood, ang atong mga nakinig, pag-inig ito na ito sa eskwelahan, makaingon na ito nga, obligasyon na sa mga magtutuglo. Kaya sila niya itong ikadawang ginikanan sa itong mga bata. Pero hindi na ito kalimtan na sa atong pagkaginikanan, kita may unang nagtutudlo sa atong anak. Correct. No? Pag kini karon na yung panahon sa COVID, yung panahon sa pandemya, Go ahead, Magulang. Medyo nawala, no? Ano na yung problema na to sa ato ang internet connectivity. Anyway, Sasabihin mo tama pala palapit maging matulad ko ayan itong mabalik na, no? Mabalik na. kasama ko pakingganan Pasensya kayo, medyo doon na yung problema sa itong internet connectivity. Nawala, get kadali. sino ang nagmamahal sa'yo isitan ka na ba sino ang nagmamalasakit Balik na gamay, no? Balik na. Dili kay gamay, dako gyud. So, pasensya kayo nga itong kang Sir Romero. No? Pasensya kayo. Medyo kwanta. Nawala ka sa ere. Anyway, balik na. Balik na to. Wag lang kay nawala. No? natutol ka dyan. Ano na yung problema sa connectivity? Sige lang. Mapunod ang suway ko na ito, ani. So, ito tayo nagkumanghod, no? Nga, inaot pa ang dalato na ito ni Hagit. Labi na aning online. Kay, saan, kumpiyansa na ito, at mga bata na sa gadgets, online sila. Ito man yung monitor na ito, kay basin pa, na imbis kayuhan na ihatag sa online, patulong sila sa guluhan, no? Sila sa gaming, tanan, wala na sila mag-focus sa electrical. So, sa mga ginikanan na doon ay kahibalo, kuni atong ning dawaton sa atong kaugalingon nga, kita mo una magtutudlo sa atong anak. So, yun yung itong ikaw, magtudlo ta nila. Ito mo yung nga, total na may strong suluhan sa gobyerno, sila ito sa liga namin, hindi. Ang strong partnership na to sa mga ginikanan, itinanglan. Ang strong partnership na to sa ato na barangay officials, municipal officials, itinuhan lang yun sa kini na panahon karon kay balito na to sa tunang higayon kanina itabo. Wala pa masayod how successful this program will be kung pasagdaan na to. Alright, si Governor Victorio nag-pronounce uncommitted to support this new modality sa DepEd. Kani, muhatag siya og ano na siya himuon niya nga accessible ang internet kung mahimo sa matag barangay, no? Gi-pronounce na ni Governor. Now, unsa kay atohang awhag aning ato sa tubag ginikanan na magulang sanglit kung doon na internet ang barangay, wala sila gadget, sumamahimo ba ring babag unya din sa ila sa pagkat-on silang anak? Mauni
nasulti na ko sa una. Sigundahan na ko ang sulti may tungod sa programa ni Governor Yu, no? Paglingkod ng gobernador, ang unang special body na yung ipatawag, ang local school board sa probinsya. Okay. Kaya ang itong statement niya, yun siya, tinataon na special body akong ipatawag, ang local school board. Kaya ako, kaya akong damgo na suportahan ang edukasyon. Kung makita nila mo inigdahin sa budget sa ECS, Special Education Fund, makita na ko ang inyong tuloy kung saan yung pagtabang. So, nakita na ko na materialize kini pag-upload ng mga internet sa locality. So, sa mga binikanan na di kita maka-afford, ito nag-awag ko sa doon ay mga kaya na hindi pag-donate na to ang atong mga daan laptop, daan na itong cellphone na pwede na itong magamit sa internet. O kung pwede, magbutang tag info donation din sa barangay o sa mga ginikanan na abay barangay hall na doon ay mga common area. Nagkadampan sa mga bata dito nga wag mo na maka-avail po sila ng mga programas gobyerno. No? Di na ito function na mangutang kita kaya ito ipalit. No? Correct. Doon ay mga tao nga nagtanawan na basin po o nakauna-una sila nga katong less fortunate ng mga tao makatagan po dami yung mga butang, no? Ato ni pangandoy mangod o ato ni kami na ipanawagan sa top stakeholders. Maaamang ko sa PPA o wala, ipadayon na to ni kaya ang commitment na to sa mga bata ng padayon man. Correct. Si Board Member Mariano na asa tuang linya po garon, no? Masunod siya nimo din na kebalo ko nag-monitor, nakita ta niya garon. Member po siya sa Provincial Local School Board. O di, ang imuhang ideya, masikundahan gini ni Board Member Mariano. Base po, mapuna na nila, sige, mag-apipin ng tagamay para magiging matagumon area na para sa naana sa ilang poder karon. Nasiguro na kung katulipamunti na ko, uyunan to ni Board Member Mariano kaya siya may chairman sa Committee on Education at sa Sangguniang Talawigan. Sulayan daw na to niya, no? Sulayan ako, no? Bago man ko ga-start, ane? Sulayan daw na ko og pasulod. Pwede ba ka na ko maad si... Hara. Mas mayan yung kitang tulo tabang, ane? Kaya di na ako pabuton nga mo si President Hamero. Ayan na to, pasudlon si Board Member Mariano. Na-mention, no? Si mismong si President Hamero nag-mention nga, si Board Member Mariano, mo yato kasamtangang chairman sa Committee on Education sa to provincial board sa Zamboanga del Sur. Now, board, good morning board. Live kita karon sa DXPBM Radio Pilipinas og sa StreamYard.com nga mo ito ang nakita, no? Kaya i-courtesy pod ni Education Program Specialist Jeff Rex sa Katakutan. Salamat kayo busing Jeff Rex. Ikaw ka-suggest nining idea. Board, good morning board. Mayong buntag, Sir Nilo, mayong buntag po, ex-mayor Edgar. Pasensya yun, sir, kaya tawag kita po, niya, Mayor Edgar yun. O, mayong buntag sa pagkatanan. Okay. Then, Board, isip chairman sa Committee on Education, nag-pronounce na si Governor Yu nga hatagan og internet connectivity ang sa matag barangay man pwede ba nato ipasabot sa tuang suking tigpamatay karon board sa tibok Zamboanga del Sur unsang sa usang pamaagi matagaan og internet connectivity nga tuang mga barangay sa Zamboanga del Sur. Ang akong naibawaan, sir, nagig-meeting gyud si Gov with the DICT, no, in charge anang bahin sa internet. Dayon, murag nakaisgot ganito siya nga murag 15 million ba to ang mukapa sa mga project. Dako jud para lang yun sa siguro nga ang tibok Zamboanga del Sur adunay signal. Mao na nga dayon kung naibawaan po sa pagkakaroon kamulo na og
tap sa mga wires or katong adto sa mga area kung asa walay signal para matukuran siya og kanang gitawag nato og towers. Mao to siya nga dako kayo ang iyahang gasto, iyang budget kay apil man ang pagpataod sa mga towers para lang gyud masiguro nga ang tanang area sa Zamboanga del Sur naaging signal. Na siya. So thank you kayo no. Papasalamaton ta sa tuang probinsya nga so far makaingon ta nga sa ato lang naibaw ano personally nga pinakauna nga ang usa ka gobernador naghatag og budget para nining bag-ong modality karon sa DepEd. Now sa pangakaron board aduna batay gikatakda nga ilabi na ning sa dili pa no adunay hangyo ang ato ang schools division superintendent si Dr. Jacinto ngadto sa tanang mga municipal mayors nga kung mahimo unta ma-realign ilang budget ngadto sa instead nga aduna na sila naka-budget ila kining realign nining mosunod nga panginahanglan sa DepEd susama na lamang nining pagpamalit no pagpamalit og mga gamit din sa eskwelahan nga magamit kontra or prevention sa COVID-19. Then sa to apong level sa province sa provincial local school board doon na dapat tayo panagtigom na himo board para po niya nga kamugnaan. So far, sir, wala pa bago nga meeting, no? Pero ako, positive kayo ko sa ato ang gobernador na supportive kayo sa DepEd o dali ra kayo na, no? Nga, moingon ka nga realignment kay kinahanglan man, necessity, kinahanglan jud nato nga wadap sa unsay bago nga sa tingwa sa kuan kanang gitawag nato karon og distant learning. So mo nang ako kampante ra ko nga unsa panginahanglanon sa DepEd ang atong gobernador Digid Mabalibad. Dayon naisgutan man to ni ex-mayor Ramero katong bahin bitaw sa mga estudyante nga wala niya mga available nga mga gadgets. Nag-isgot kami ni Gov Ana, nag-isgot siya nga mosunod na ang katungdanan na po sa atong mga LGU na mutabang sa atong mga tao nga mga batanon, mga kabataan nga dili walay gadget, no? So wala po na problema kay andaman na siguro ang ato ang LGU pero ang atong probinsya andam kanunay gyud. So kung kinahanglan nga mupalit siguro og mga gadgets para ingon ana walay problema ang probinsya anda mo back up para ana. Okay, daghang salamat kay mapasalamaton ta kay mamahimo ning kalipay ngadto sa to ang mga magtutudlo ug mismo sa to mga tinun-ano maginikanan. Balikan na to si Mayor Hamero. Gimensyon naman ni board member tiwaso na lang po nako kang Mayor Igay. Mayor ang doon na pronouncement no as si board member Mariano mo'y mamahimo na tong representante sa provincial government. Doon na pronouncement sa support no sa all-out support sa tuang provincial government. Now sa side sa ginikanan na kasi awag na to sa tumaging na ginikanan ni Mayor aron sigon niya na mas magtandem ang suporta sa probinsya ngadto sa tuwa maginikanan nga maoy karoy kini loko parentes man si ang teachers loko parentes ikan parents then ang ato ang mga parents karon mao na gini as unang magtutudlo karon nining panahon na mamahimo na gini sila nga matinuod na gid ilang pagkas first teachers ma-teacher na gid sila. Kinahanglan siguro na doon ang koordinasyon maging sa grupo sa Maginikanan na ilan sa plano sa atong NGO, sa atong munisipyo, sa atong probinsya. So, i-define atong i-identify ang kakulangon kay lahi-lahi ng problema ang matag locality. So, identify na itong problema sa locality o nga atong ipaabot sa atong NGO sa munisipyo, kinahanglan maabot sa probinsya. Dili kay maghimo ng pag-atoa diri nga mga plano nga dili nato i-coordinate. Dapat in line kay mga ni ang atong tanaw nga matabangan kini nga problema. Correct. Problema mo sa tulog probinsya, so magluhog ka na isip usa o maglabaogon ka na isip usa. Correct. Mga atong awhod sa mga ginikanan.
So dunay panaghugpong, ang idea inalang usa Coordination. dili ingon nga bulagon. Dili bulagon ang gitawag natong nga idea. Now sa pagkakaron Mayor, sanglit wala di man nato mahimo ang panagtigom sa tuang provincial federated level din sa tuang panagtigom nga kadaghan yung naputol. Now do na ba tay mamahimo kang awag ngadto sa mga provincial board sa PTA unsang pamaagi nato matabangan ang ato ang uban nga mga municipal president. So pa wala pa inabot na problema sa ako sa gikan sa lain lungsod nga naman unta sila numero nato no. Ano po lang kung yun na sila yung problema sa ilang eskwelahan, particular, sa ilang lungsod, siyempre na connect sila sa ato, ang ibang pag-ahatagapit mo dangot, no? Ahatagapit mo dangot sa ilang problema. Kay, sa pagkakaroon, nagpadayon ng ato ang pamilya, isip ng Pangulo, kaya wala pa man sa mapulihi, wala pa may eleksyon nga nahitabo. Okay. O, yani, ambot, na-abay eleksyon nga sa nila pag-imuan kaya ang DO-54 magasulto na dito nga muan ba among term 1 year after the election. But since kung saan nila pag-imo kaya ako kung pwede pa lang uta kami na dito na magpaway ko pa magpili pa. But the law says na order to or until a new set of BOD has been elected and qualified. Okay. So, ang biyahan pa nila mo na wala tayo mapuli, we can be charged of abandonment sa aming trabaho. Correct. Ang naon pa na bilhin na sa uban nga matay nang hindi mo na sa kapuli. Bukod kita. Mas maaari kita kapuli ta, kailangan nakapagita-kita sa laing magumabata. So, katong hingalan ni board member, sana mag-inangin kayo sa matag sa Tagalog. Manod, naalala ko isulti gamay, no? Kini si board member Mariano, tawagan ako ng smiling board member. So, busag wala sa mato ko sa opisina, titigahan ng tao, smile ng gapon. Kung yung smile, ganun happy na yun. Ganun, kita ka, ganun. Bago pa yung abot ang iyang ako. Ay, oo. Katong gipost sa Facebook, no? Friend nyo doon naman sa second building, marag na anak ko. Wala kami katungos dito. Wala kami katungos sa yung ako yung katungos. Insakto, no? Wala pa. Karantinas ka man. Doon ako ipa-welcome dahil ni Board Member Mariano. Kamay lang, no? Ipabate na to. Virus, ibuok kalibutan. Virus, ngagikan sa Wuhan. Aron, nga dilita masakdan. Social distancing tang tanan. Oh yeah, kung medyo mura kagisupawan, maayong magsir-quarantine na lang. Alright, sa punto hinisgutanan sa COVID-19. O ilong Kini yung Pilipino, mga kaigsunan, no, mga kapatid, bilib kayo. Doon ay issue gamay, kamane ganda. Pag abot ni COVID, doon na dayoy musika na kompos. atong agyong tumanon. Alright, din yung punto karon mga tanong to si Board Member Mariano. Board, kumusta man ang ato ang Interagency Task Force o si update karon sa ira na to in connection sa itong nahitabo karon kabaguhan nga supposed to be Hunyo 28 karon ugma 29 klase na duha na tulo na ta kasi mana ang pagbaykayon sa klase apan gumikan ni COVID-19 na undang no na Oktaba ngadto pa sa bulan sa Agosto. Sa pagkakaron sa itong latest nga update, kumusta na board ang ato ang Interagency Task Force report on COVID-19? Sa pagkakaroon, MGCQ lang gihapon ang tibok probinsya, no? So,
bag-o na po magulata sa IATF resolution kung unsa na po nga pamaagi sa kwarantina ang after June 30. June 30 man ang ato ang MGCQ. Correct. Pero posible siguro nga mapadayon gihapon ang ato ang MGCQ. So, kaman to, hantod man to sa June 30 ang ato ang MGCQ. So, magpaabot ta, no? Magpaabot ta. So, doon na pa gihimo nga recommendation ang ato ang provincial government piragi ni Honorable Victor Yu sa ngadto sa IATF sa national ni board may kalabtanan ining pag-implementar nato sa MGCQ kung doon na may lain nga quarantine protocol nga ipatuman ang ato ang IATF doon na ba ta mag-request pa ta nini? Sa pagkakaroon wala kay ang ato ang good kontrolado sa probinsya ang kaning gitawag nato og COVID-19. Sa pagkakaroon duha ra man ang ato admitted patients sa hospital unya dili ni sila mga severe cases. So naa ta karoy katong gitawag nato nga bag-o nga cases 13 kabuok. Katong nauna natulo plus ang bag-o nga pulo so 13. Pero ang atong gid nga total nga COVID cases pa sa Buanga del Sur is 18. Pero katong 5, man to ang naka-recover na. So natay 13 karon. Pero kaning 13 nga giingon nato nga positive sa COVID, dili siya kabalak-an kay kasagaraan nila mga asymptomatic man. Kung naay symptoms, di pod kayo siya grabe. So naka-isolate pod ni siya. So mao na nga gahulat na lang pud ta nga maswab sila utro o hangtod makuha sila negative swab aron makaingon ta nga recovered na ni sila nga mga patient. Sa pagkakaroon board wala tay angay kabalak-an no. Ato ni paklaro, wala tay angay kabalak-an bisan pa man dunay nagpositibo sa COVID-19 pero dili siya threat ngadto sa tuang health security sa lalawigan. Sa pagkakaroon mo ingon mi nga dili siya threat, no? Although nindaghan siya, dili siya threat kay naka-isolate naman ang kaniniya nga mga patient unya. Katupong ilahang mga kauban, na contact tracing man to nato, mao na ang nakanindot kay katong ilang mga kauban po, automatic man to sila mandatory 14 days quarantine. So monitored gyud tanan. Unlike before na og naay mo positive, mabalo tag pangita kung sa ilahang kauban. So karon tungod kay recorded ang tanan nga mosulod nga locally individual, sa individual recorded ang tanan nga mosulod nga ROF, naay klaro nga record ang probinsya kung kinsay mga nakadugan ani og biyahe unya pag-abot pod mandatory quarantine man, so isolated ang kinahanglan i-isolate unya under monitoring pod ning mga tawhana. So mao na nga makaingon mi nga kontrolado ang cases nato dinhi sa probinsya unya. Sir Nilo, moingon pod ko nga ang atong COVID lab nga gipaningkamutan gid sa atong gobernador kapit na mahuman by siguro third week sa July or last week sa July mo-operate na ni. So by that time, ang tanan nga COVID kaning swab test nato, di na kinahanglan dalon sa Buanga City, magulat pag tulo o 5 ka adlaw ay ang resulta. Kung nanatay COVID lab, automatic na magpagawas dayon ang resulta mga 2 to 3 hours magawas dayon. So dali ra kayo nato ma-identify ang positive sa COVID, dali ra kayo nato ma-isolate, dali ra pod ang pag-treat sa ato ang mga patients. Alright, salamat kayo. Salamat kay board. Then mao ni assurance na to karon no sa itong mga katawhan, sa tusuking tipamati, sa tusuking mga kapatid nga dili angay kabalaka. Now sa sitwasyon sa monitoring na to karon board, kining sanglit nga kining mga nagpositive karon mo man katong mga LSI mo man gitawag nga locally stranded individuals board no. Then do na pud nagpositive nga ROF katong returning overseas Filipino workers. Sa pagkakaroon wala tay mga suspected nga mga kaso sa dinhi sa tuang sulod lang sa lalawigan. Ang katong gipadala nato nga swab test sa Buanga City 41 man to kabuok for nilo na din na po nagpuno. So far wala pa na katura man ang ninggawas no 13 kabuok na positive, wala pa another pod nga batch na pod wala may nigawas pa. Pero kada semana gi-update gyud mi og kinsay kanang naay resulta ba. So pagkakaroon napatay gulatunon pod nga mga resulta
sa swab test nga gidala sa Zamboanga City. Sa mga gid na nga naning kamot jud ang atong gobernador nga mahugdan na layo ng atong COVID lab kay para dili na tahulat pagpila ka adlaw. Bisag oras na lang makabalo na dayon ta nga kinsay nagpositive. Okay. Now, salamat kayo. Ato niyang putlon, ato asang i-recognize sa board and then Mayor Hamero ang kining ato ang mga kapatid nga naataw, nag-greet na to, naminaw, naglantaw na to. Have a blessed Sunday, Sir Nel, lagi ka ni Mama Celia Saison sa IBTS, Ma'am Kim Suarez sa Tukuran, Ma'am Bibot Nazarino of Mulave, the Mulave is District Partnership Focal Person, Panagaan National High School Principal, Ma'am Juicy Shakor, then Public Schools District Supervisor sa Dimataling, Ma'am Sara Lumabo, si Sarah Chister Don Bayukot, ang ato ang Information Technology Officer sa DepEd Zamboanga Sur Division, si Ma'am Ma'am Nesia, Kathleen Joy, pa-shout out po naman. Then, si Sir David Inding, akong kumpare nila sa Oroqueta City. Nasa Oroqueta. Then, si Sir Farswede. Asa niyang area. Alright, balik ta. Ni Board Member Mariano o ni Mayor Amero. Now, sa pagkakaroon na unsay atong awhag board ngadto sa tuang mga kaigsunan sa Zamboanga del Sur, not only nining ato ang pagmonitor karon sa COVID-19 pandemic ug ingon man as chairman sa Committee on Education sa tong provincial board. Local stranded individual o returning overseas Filipinos, sir, kay mao man sila ang pinakabida karong panahon na murag nagabunan gud ang DepEd nga issue kay tungod ani nila. Mangyo lang ko nga kadtong atong mga taga Zamboanga del Sur nga nakauli nasayod gud mi nga dili ko na mo pwedeng pugban kay tawhanon patungod man ninyo nga muuli gyud sa ato ang probinsya. Pero mangyo mi nga kung na mo sa atong probinsya, musunod mo sa unsay protocol. Kay wala na nagpasabot, kung natay katungod, pwede ka nga manghilabot sa uban, no? Aduna po katungod ang probinsya nga maprotektahan ang tanan nga nagpuyo sa Zamboanga del Sur. Mao manggali na nga natay gitawag og health protocols, no? Mandatory 14 days quarantine gid siya. Ug ngayon ang pananglitan ang inyong municipal health officer nga didto ra gid mo sunahan o municipal isolation simply ito ra jud mo. Dili pwede nga mamugos na moadto sa home quarantine. Kay kanang home quarantine nako, natay basihan nganong gialaw ang home quarantine. So, akong awag nila mga LSI, ROF, palihog, paminaw sa inyong municipal health officer. Dayon naaman mo gipang sulob nga gitawag namo og quarantine bracelet. Palihog pod ayo sa pagtangtang niini, ulat ka nga mahuman ang imong quarantine period adto sa imong municipal health officer para matangtang na og matagaan ka gitawag og certificate of completion sa imong quarantine. Proteksyon na nimo, proteksyon pod na namo dinhi sa katawan sa Zamboanga del Sur. Sa ato ang mga sa schools, no, wala gid mayon although karon parehas ta tanan magbag-o kay bag-o man sa pandungog kaning gitawag nato distant learning, no, online na classes. Pero ayaw mo kabalaka kay ang probinsya kanunay nga mutabang ang atong gobernador dako kasing-kasing, no. So kung naalagi problema makaya ang suporta sa provincial government kanunay gyud na magsuporta sa kaayuhan sa ato ang mga estudyante dinhi sa tibuok Zamboanga del Sur. So kana lang, sir. Okay, salamat kay board. Doon ay nag-group nimo special board ikas Oroqueta. Mura kaila siguro kani. Mr. and Mrs. David Inding ingon de hi tita Dang. Good morning. We are watching you in Oroqueta. Ako mo kuning Good morning. Good morning, tito tita. Mao ni ang akong kauban, no? Partner gina ko ni sa dihang nag-working ko sa ICC Lasal kanang Lasal University karon. Mao gini kong partner og ani sa kisor ko niya sa iyang pagka-operator sa sound system sa ICC Art Center og sa iya pong pagka-leader nito Art Center ako po'y nakasaksid. So morning close kay Amy. Now, salamat kay board. Now, pangayon na to karon ang parting statement ni
former Dumingag Mayor and kasamtangang Provincial Federated PTA President Edgardo Igay Hamero. Magulang? Okay. Sa mga ginikaran at ng agito na, hindi mo ito sayangan ang panahon. So, tama sa tumay mo, enroll na ito mga bata. Then, share your blessings. Kung may sobrang niya, share na ito atong wala yun. Dahil, ipadayon na ito ang pagpaligon sa itong kagalingon, gamamit tambal sa COVID. Ayaw po yung kailan sa COVID. Kaya basig sobrang itong handlock sa COVID, di na ito magpipaltahalin na ito mapayabot itong mga flower base kada 4 o'clock. Di na ito mapayabot itong mga tubig na nag-stock nito sa mga ligid. Wala COVID na itinggi. So, ipadayon na pagpalimpyo, then, mag-iusa ka. Tanawa ang gihimo sa probinsya para sa kaayuhan sa tubo, sa kinatubukan, dili lang kay sa pipila. So, suportahan nato. Imana nato ang gihimo nila para sa kadaghanan labi nagkiyot sa atong kabataan. Daghang salamat. Daghang salamat, Provincial Federated PTA President Edgardo Hamero. Murag wa magkapangayo siguro pag parting statement kang board member Mariano. Kay katong iyang gihatag karon na lately kuan man to kanang information naman gyapon to. Board sa imong parting statement. Daghang salamat sa inyo, daghang salamat sa higayon nga nakapahibalupod ta sa uban, nakatubag sa mga pangutana. Naday ko'y ninot kayo nga nakita, sir, nga i-post sa mga teachers ba, na unsay kinahanglanon nila. Mawag po sa tanang teachers, no? Palihog pa dayon ato po sa Facebook, sa unsay di kinahanglan ninyo kaayo, no? Kay ang ato komunidad, dili naman gud na gilabutan o gisangputan kanang unsa na naabang gud siya gobyerno, naapoy parent, ay community. Natay dagon kayo ng mga tao, ng mga generous persons, na kung makakita sila at mga post sa teachers, na mauna din niya ang kinahanglanon sa atong teachers karon, willing na po kayo nga muhatag, willing na po kayo nga mo-donate sa unsay kinahanglan. So, ako i-encourage ang mga teachers, please, padayon po sa unsay gikinahanglan ninyo sa inyong school, nakatabang kayo sa mga estudyante, kay daghan kaayo nga mga generous people na willing to help. Gawa sa gobyerno, gawa sa mga parents, gawa sa teachers, adunay mga private individuals na willing to help, na kung kabalo lang sila, kung sa'y kinahanglan, muhatag gina sila. So, kana lang siguro na, manghinaot ko nga, isan aning ato ang giato ba nga pandemic, padayon gyapon ta sa ato ang mga maestro, padayon gyapon ta sa atong pagtudlo sa kabataan, maski aning bag-o nga gitawag og distant learning, mga estudyante, paningkamot, gihapon nga mga katkon, bisan ani niya nga pandemic, bisan sa unsa nga pamaagi, mga ginikanan magmangyo po ko nga palung suportahin permanente ang inyong mga kabataan kay para kadawit ato education. Wala man tay lain nga bahandi nga ikahatag sa atong mga anak, kanila yung sakto nga education. O rest assured, the provincial government permanente mamutabang para maangko nato ang gitawag nato best of quality education. Daghang kayong salamat Sir Nilo, daghang kayong salamat po ex-mayor Edgar Hamero. Okay, daghang salamat. Amo kadto mga kaigsunan no, ang managsunod na tong interview og nahimo na tong ka-partner, nahimong buhi ang ato ang tulumanon gumikan ni former Dumingag Mayor Edgardo Hamero o kasamtangang Provincial Federated PTA President sa Zamboanga del Sur o si 2nd District Board Member, Chairman Committee on Education o siya mo ito ang gitawag nga spokesperson sa Provincial Interagency Task Force sa atong lalawigan na batok na to o pagmonitor sa COVID-19 pandemic. Honorable Board Member Attorney Jennifer Dang Mariano. Sa tanan nga namati na to, daghang salamat kayo sa inyong pagbabati. Board and Mayor Hamero, good morning o daghang salamat, mabuhay po kayo. God bless. Good morning, daghang salamat. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, hey. Bueno mga kapatid,
Dahil salamat sa pagpaminaw. Nung dadala na to sa Tacna, 31 minutos, suman milabayng alas 10 sa sayong kautuhon. Kinaut-untang ubay-ubay nga kasayuran ang inyong nasayran nining kabuntagon mga higala, no? Ato na mobabay na ta nila, no? Mobabay na ta sa to ang mga bisita. Bueno, padayon kita makaigsunan na pa-shout out daw, shout out sa tanang teacher sa Esperanza Suites sa National High School o sa tanang naminaw from bag-o nilang school principal si Dr. Abdul Ghani Manalundong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na Muslim sa Zamboanga del Sur o Kasigbit nga mga dapit nga maabot sa tupag Sibya. By my side, let's take the car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on and Bueno, nagsunan na. Ubasa ta og kay hapit ta manamilit. Alas 10:32 na. Ubasa ta og tubag sa tuang ano na di tayo nalimta, no? At luting, doon na rabat tayo na nag-message kanina. Kadali lang, ha? Pero hindi pa tayo mabasa sa tubag sa mga pangutana. Kurata doon ay nalimta na malatusan na malatusan ta sa to. Oh, di ani. Good morning. Good morning. Salamat kayo, Sir Nilo, sa akong para pag-deliver. Okay. Ma'am Garcia, no? Science and Technology Head Teacher of Lavi Vocational Technical School. Kauban na sa pamilya si Dennis Garcia. Sa mga bata, salamat kanyo, Ma'am Inday Garcia. Lain pa, doon na pa'y laing nga message tanaon tani basin information dissemination gikan sa tuang DepEd Zamboanga del Sur al sa focal person nga si Mr. Joel Orsunal gikan sa Josefina. Advisory dated June 26, 2020. This has a reference to the ongoing enrollment for school year 2020-2021 which will end on June 30. Para ni sa ALSA, sa mga ALSA enrollees, please be informed that per Bureau of Education Assessment or BIA, the accreditation and equivalency exam or test nga naka-schedule karon para sa ALSA program for school year 2019-2020 sa previous nga tuig ang magpadayon, no? Ang magpadayon kini. Ato ni paklaro, ha, ang naka-schedule nga A&E kon acceleration and equivalency test ang magpadayon kini. Sorry. Ang dili magpadayon gumikan niining COVID-19 pandemic. Ang DepEd Order 53 series of 2016 nag-provide kini og nga ang test takers sa A&E can proceed to grade 7 for elementary level passers and grade 11 for junior high school. So meaning ang elementary maka-proceed sa grade 7 ang passer nini, then ang junior grade 11 para sa mga junior high school level passers. Consistent with the Basic Education Learning Continuity Plan, which recognizes the role of the national examination as a necessary part of quality assurance, the ALS Task Force will administer the A&E Readiness Test or AERT in lieu of the A&E test at the later part of the third quarter of 2020. So kalusabay third quarter sa 2020, magsugod kini sa bulan sa July, August ug September. So sa katapusang bulan sa September, lauman na to ang pagpahigayon sa gitawag nga readiness A&E readiness test. Okay.
Instead nga magpahigayon sa A&E, so ang ipahigayon readiness test, A&E readiness test or AERT sa katapusang bahin na nino sa bulan sa September kung dili kini mausab. In this connection, all schools of school heads of public elementary or public secondary schools are directed to accept elementary level ALS program completers which will enroll in grade 7. Atensyon na, junior high school principal. Dawatan ninyo ang kinigitawag nga elementary level ALS program completers nga mosunod sa grade 7. Then, and junior high school level ALS program completers which will enroll in grade 11 para sa senior high school, and then enrollment template shall be used for the temporary enrollment of the said learners. A certificate of program completion duly signed by their ALS teachers shall be presented by prospective enrollees upon enrollment. So doon na sila dalon nga certificate of program completion. For beginning of school year or BOSY 2020-2021 including in the LIS, above mentioned learners will be tagged as temporary enrolled or provisional under provisional status in the system. Encoding of learner enrollment and survey form or LASF data in the LIS EOSY module is until June 30, 2020. So giawag na to ang tanang mga ALS enrollees na magpa-enroll na. Gato mo iskila sa ALS magpa-enroll na. In case the provisional enrollees do not pass the AERT, they may re-enroll in the ALS program to continue their learning and master the required competencies. For ISY 2020-2021, ALS teachers are also instructed to re-enroll learners from the previous school year who are non-completers using the required form. For any clarification or inquiries, contact ALS Task Force at telephone number area code 02-8636-3603 or through email address at als.taskforce@deped.gov.ph. Usa kini ka advisory pinirmahan ni Assistant Secretary in Charge for Alternative Learning System, GHS Ambat, Assistant Secretary, Department of Education. Salamat kay Sir Joel sa imuhang pag-forward sa nasangpit nga kasayuran. Samtang sa laing bahin, okay? Dunay nag-text usa morning, my good friend Nilo Villarubia. Kinsa man eh? Di ba ka ni si Sir Ramon Magsaysay, District Supervisor Dr. Layog. Ilong ang sampungan. Kamot, pirmigong hugasan. Unya, Boyo! tuwagyo, Boyo ng eksonan. Basa tagtubag! Basa tagtubag! Ang pangutanan na to kanina, kinsa ang tuang unang guest kaganina via StreamYard. may sipon o Ang tubag diri ni Bruno Cardosa Jr. Para ni sa buros, no? Para sa duha ka buros sa mudaog. pirno. Bruno Cardosa Jr., 57, Barangay Miligan. Akong tubag, Binjo Basas. Susan Silyakay, Barangay Blancia, 52 years old. Mapa ba? Akong tubag kay si Sir Binjo Basas. Para ni sa katong, buros ha? Buros, 52, buros pa ba? Okay, Gina Berte, 28 anyos, Barangay Miligan. Akong tubag, Binjo Basas. Unya, ato Nadi
Eskwela, Madasigon, 60 years old. The first speaker, si Binjo Basas. Pa-shout out, okay na kanina. Okay? Para sa murag na sure ta kamay no, gumikan kay taas-taas ang atong interview sa atong bisita. Cherry May Dumpit, 28, Madasigon, 3 months pregnant, tubag na ko, Binjo Basas. Okay, kini kinagpaklaro gyud nga kanang buros, no? Nagpaklaro nga buros, 3 months pregnant. Hinaut unta gyud nga buros gyud. Buros gyud tinuod, no? Okay. Kanang para man sa buros. Mutuman malagmit sa inyo, dagan ang matakdan. Ay, Rose, tibuok kalibutan. Okay, nung puto karon basahon na nato ang 50 ka mga taga-barangay Maluluyon. 50 ka taga-barangay Maluluyon nga atong hatagan sa papremyo, no? Gikan ni Honorable J. Perong pinagi sa J. Litson Manok. Barangay Maluluyon. Paminaw, Barangay Maluluyon, Maricel Inicio, Arman Maagad, Ali Magsayo, Aganita Diaz, Nerio Sinchez, Felipe Antique, Rafael Combrido, Rene Boy Pantuhan, Idor de los Reyes, Elvira Sanday, pinakog Sir Elvira Sanchez, Inding, Idor de los Reyes, Elvira Sanday, Lilian Ronquillo, Junji Rosca, Erzalo Dumon, Analo Rebel, Justin Taray, Ricky Salinas, Rosila Sagario. Okay. Lain pa Pablito, atong klarohon na kay masayop niya tagbasa. Pablito Dumuran, Benjamin Amarillo, Dante Raagas, Claudio Mundido, Ilsa Flores, Rinaldo Pagayaw, Raymundo Dumuran, Jufi or GP Maglasang, Elino Ambrad, Jose Revelia, Benjamin Ursais, Floreta Kapangpangan, Ariel Ibaw, Pasito Tivis, siguro nino? Pasito Tivis, Bahian June, Estrella Sumagang, Alice Kapangpangan. Okay? Isa, gamay lang. Mo na ba to? 50 na ba to kabuok? Kadali lang yun. Then, lain pa, gikan sa Venus og Purok Waling-Waling, agibay Purok din. Kimberly Yolo, Rosalina Paika, Kier Aguilar, Amiludin Lumudag, Florida Haya, Juliet Lumapas, Bernarda Calunod, Sheila Milaw, Ruino Isula, Junali Mamukan, Robert Punduyo, Pia Cristel Curayag, Angelita Cuivas, Rosane Inco, Emilia Navarro, og Elsa Manginsay. Kato naglangkob sa unang 50 ka mga kaigsunan nato sa Barangay Maluluyon, nilungsod sa Molave, nga makadawat og tag 2 ka kilo nga bugas o grocery. Hatod ka na to sa may kabubuton, isip social responsibility sa to sponsor J. Litson Manok sa nag-iya ni Honorable SP Member Hako Salem J. Perong Jr. Sa atong buros, sanglit usara man ka buros ang usara ka buros sa Manao. Congratulations, Cherry May Dumpit, 28 anyos,
Barangay Manasigon na 3 months pregnant. Ang insaktong tubag, Binjo Basas. Alang sa tong litson manok. Mga itagtabang may, mga itagtabang din na sa tuang partner sa Pikas Lawag. Kay murag manamilit na ko hapit. Lapas ako usa ka minuto. Atong irapol ning tulo ka mga nagpakadaog sa litson manok. Ang tukmang tubag Binjo Basas, sila si Susan Silyakay. Ato nita sa tagsaon. Susan Silyakay, Gina Berte, Nadi Eskwala. O kinin tulo. Raffle tani. Doon na po tatay isa ka bisita, no? Ito po ang pamation po si President Duterte. Unya kay medyo na-short man ta sa oras, no? Na-short ta sa oras. Ato na lang muhangyo lang ta sa atong kapatid din nga ato ang bunot, no? Ipabunot na to. Kisay atong makadaog o kisay makadaog sa ato ang litson manok. Siyaro. Kinsa ka ang makadahog nini. Okay. Okay, kining tulo kabuok nga winner. Ato ning iparapol, atong iparapol. Iparapol. Tulo ni sila kabuok. Siyaro. Ato lang ana style tani. Kinsay mabunutan sa tuang partner. Mo'y mudaog sa litson manok. Sige. Alright. And the lucky winner. Ang lucky winner na to, mga kapatid, walay lain. Ang taga Barangay Blancia, 52 anyos, si Ma'am Susan Silyakay. Salamat kayo, kapatid, ha? Ato ading, mangyutag mga 1 minute lang, no? 1 minute atong pamation ang ato ang bisita, no? Mutawag ta sa Malacañang, gatuo mo nga kamuray dunay kontak sa Malacañang, ato na pamation. So i-claim ang inyong premyo, no? Sa atong mga nagpakadaog, i-claim ang premyo dito sa J. Litson Manok unya ng alas 3 sa hapon. So nining puntuha karon ato ang pamation, no? Atong pamation, atong tawagan, no? Atong tawagan karon ang atong presidente sa Pilipinas ikan sa Malacañang. Honorable His Excellency President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Mayor, maayong buntag, live kita karon sa DXPBM Radio, Radyo Pilipinas ug ingon man sa tulumanon ang takna sa DepEd sa Zamboanga del Sur Division. Well, magandang umaga sa iyo sa mga nakikinig ngayon. Magandang umaga. Okay. Mayor, kumusta man ang ato ang nasud karon sanglit nga medyo naaman ta sa kuan pagino di pa nato masiguro kung ano sa ni mawala ang pandemic nato nga COVID-19. Kumusta man? Wala ba tay laing suliran gawas niya na karon sa nasud? Well, sa ngayon okay lang kasi we still fighting for this pandemic. Tinutukan talaga natin yung virus na ito. Talagang mahirap, ubusan na tayo, pero okay lang. Okay lang. Okay. Now, mabuo naman itong panahon, Mayor, kay medyo na-short kita sa oras. Kaya doon na tayo tulo ka interviewers ka kanina. Pwede ba, masairan po na ito, imuha. Awag na ito sa itong mga kaigsunan. Ilabi na sa mga ginikanan. Nini nga, duha na lang kadlaw nabilin sa magpa-enroll sa ito ang mga bata. Well, para sa inyo, lalong-lalo na to all the parents out there, sabihin ko sa inyo na talagang enroll niyo yung mga kabataan ninyo at saka talagang still safe pa rin, dyan pa rin kayo sa inyong bahay. Huwag kayong lumalabas pag hindi importante. At saka about sa education,
palagi kayong makikinig dito sa ating patuntunan ni. Then, yun lang. Salamat sa inyo. Marami pa akong gagawin. Thank you. Okay, salamat kayo. Mo kato ang bisita no. Ato yung gitawagan na to si Mayor Duterte anyway. Matingala niya unsa kalakas si Alagad Tres. Ngubo lang to ang panahon no. Anyway, lingaw-lingaw na lang kagulagod mga igsunan. Anyway, wala may mawala na to kung malingaw ta. Libre man ang kalingaw, libre man ang pagkatawa mga igsunan. Bueno, hangtod na lamang sa sunod ni kayon samang taknang istasyon. Kini na lamang inyong kapatid sa Department of Education, Alagad Tres. Mingon kaninyo, salamat kayo kang Schools Division Superintendent Dr. Maharani Makaraig Jacinto sa tanang mga kawani sa DepEd sa Buanga del Sur Division usab. Daghang salamat kayo sa tanang mga bisita nato gikan ni National Teachers Dignity Coalition Chairperson Binjo Basas, ni Sikan District Provincial Board Member Attorney Dang Mariano, ang kasamtangang chairman sa Committee on Education sa tuang Junta Provincial, o ingon man kang Provincial Federative PT President Edgardo Hamero sa iyaha usab nga paghatag og higayon sa tanang pamilya sa Department of Education sa Buanga del Sur Division. Sa ngalan sa tuang General Manager o kasamtangang Municipal Mayor sa First Class Municipality sa lalawigan sa Zamboanga del Sur, Honorable Dr. Cyril Rio Antipuesto Glepa. Station Manager Forester Rosilo D.R. Navarro. Ingon man sa tuang Master Chair, tuang partner sa Master Control si Alagad John Soles, sa tuang partner atong bisita usaba nga tuang nainabi baguhay pa lamang si President Rodrigo Roa Duterte, aka Rescue Boy, o ingon man sa mga magtutudlo. Kini na lamang inyong kapatid sa Department of Education, Alagad Tres Danilo Villero. Mingon kaninyo, agad po tayo mangkon na lang itong grasya o diwa nining adlaw hangtod sa sunod gayon sa taknag istasyon. Mabuhay ang ating guro. Mabuhay ang DepEd sa Buanga del Sur Division. Mga kaigsunan, maukad to ang tulumano ang takna sa DepEd sa Zamboanga del Sur Division. Ang takna sa DepEd sa Zamboanga del Sur Division. Kapag ganatos maayong kabubuto sa Department of Education, ug niining sibyan at ang ilang yapos sa takna o sa mga istasyon. Ang tulumano, ang takna sa DepEd sa Zamboanga del Sur Division. Ang takna sa DepEd sa Zamboanga del Sur Division. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sila ay nagmumula sa ating sa patotohanan.
Di mo kapalit. Wala di naka-print si Juan. Wala na. Total Junats. Lalagyan na. Tingbol na niya ito, no? Diba? We're glad things are going well. Wala na. Nagkuhan ko, okay na ko, nakita na ko sa mga katawag. Ayun. Nag-interview no sugod. Wala na ko na-click din, sige din natin, click pag yung live. Oh, wala So- mo na live? Wala, dako na yun na live, then, no, 1 hour and 45 minutes na siya, 28 seconds. Una, di ko na, wala eh. Kasi gamit mo, sir. Google Meet? Kining dili, StreamYard. Oh, Ang ako pang wala na nga, StreamYard, orang sa Facebook, sa kuha mo siya mo YouTube, siya siya mo gawas. Ako pang kuha niya mo gawas po siya sa Facebook ba? ito, no? Magawas siya sa Facebook. Studio 1 pa rin mo. Na dito si Attorney Armicino. Tanaw. Na. Wala ko kabantay. 15 minutes.